Hello there everyone. At kami po ay narito ulit sa ating GRV TV. At ito ang inyong lingkod, Tita Sure Manuel. And sa pagpapatuloy po ng ating pag-explore ng ating mga kaganapan dito sa GRV TV, sa ngayon po I'm so excited to have a guest. Pero pasensya na kayo kung hindi ko ma-pronounce yung buong pangalan. But I just know him to be Bishop Romy. Good morning, Bishop Romy. Good morning po. Good morning. Alam ko, yung buong pangalan niyo, madali naman. Salcedo. Salcedo. Naku naman. Bakit ko nakalimutan? Paborito kong aktor noong bata ako, si Leopoldo Salcedo. So, Bishop, how are you this morning? Fine po. Opo, Salamat opo. naman. So, eto po, parang hindi kayo makapaniwala na we are broadcasting worldwide. Hindi ho tayo nasa Pilipinas. Although tayong dalawa ngayon. Yes, yes. Yeah, we're in the Philippines. Pero ho, tayo ay pwede tayong mapanood ng ating mga kaibigan. Lalo na kung may kaibigan tayong nasa US ngayon. You know who you are. Eto, ginigreet ka namin. So, kayo po, mag-greet kayo. Binabati ko po aking best friend, beloved Bishop John Ayuntun. At best friend nyo pa, pareho pa kayong bishop. Yes. So tell us, ako po, sabi ko nga sa inyo, kaya it's okay that we go into program right away. Kasi I really would like to know you more, pero para hindi doble ang effort natin, dito na lang on air. Yes, yes. I wanna get to know you more by first asking a question like, paano ho ba nagiging bishop? Kasi po, ang una dyan, magiging pastor ka muna, meron kang mga church members. Tapos, pagka nagkaroon ka ng mga authority sa mga pastors naman, magiging parang head pastor ka, you have the title bishop. Nung ako po ay naging consultant ni Mayor Lim, ay sa Manila, sumalangit na siya, ay hinawakan kong Manila Bias Formation. Tapos saan lahat ng mga churches sa buong Manila naging under me. Na pagka nagpapatawag si Mayor Lim ng mga church pastors, nagpupunta kami lahat doon. Kaya naging bishop ako doon. Yun, so, kaya pala nung nakita ko kayo kanina, I don't know why I had that kind of feeling na parang nakita ko si Mayor Lim. Well, during the time of Mayor Lim, pero I'm sure, kasi may nagbalita po sa akin na kayo, you've been a broadcaster in almost all stations dito sa ating lugar sa Metro Manila. Tell us about your background on broadcast. 1974 nang ma-hired ako sa Bureau of Broadcast. Tapos naging scriptwriter ako doon, naging radio announcer, tapos naging radio program supervisor ng Regional Bayan. For 20 years nandun ako. Kaya nawagan ko lahat ng programa doon. At nang mag-retired ako 1994 sa Radyo ng Bayan, nagkuhan ako. Parang nag-block time na ako sa lahat ng mga radio station, DZRH, WBL, BZMN, lahat ng radio station. Talagang in-enjoy niyo na yung trabaho niyo sa broadcast. Kasi I enjoy very much preaching about the Word of God. Kaya religious program na aking mga fans sa mga radio stations. Okay ngayon, nagtupan ako sa Facebook at sa YouTube. Nagpapatuloy pa rin po Papatuloy ko. ang inyong preachings kung matatawag. Ang ganda kasi nito, hindi na ako nagbabayad. Kasi direkta na. Libre oo. na kasi sa Facebook at sa YouTube. Tsaka all over the world, napapakinggan tayo. Exactly. So, ganun din po tayo ngayon. Dito lang sa ating programa, ganun din, di tayo nagbabayad. Dito ho sa atin namang programa na parang public service. Alam nyo, I was about to ask you your parang secret to longevity of life. Pero parang hindi ko na maitanong kasi binanggit nyo yung talagang mga programa nyo has something to do with the Word of God. So parang, who will question that? Siguro nga, God will really extend your life. Pero just the same, as a human being, tayo ay siguro may mga ino-observe naman kayo, Bishop,
na mga bagay-bagay, mga practices kung bakit at your age right now. I won't ask your chronological age kasi sinabi niyo nga, Mayor Lim pa kayo. Pero I would just imagine you may be as old as some people I really work with also right now. Pero yun na nga, natutuwa ho ako kung maririnig ko sa inyo ang sikreto ng longevity of life. I'm 84 years old now. Medyo may edad na rin, 84 years old. Pero the source of my health, longevity is God. Kasi kapag ka nasa iyo si Lord, siya mag-iingat sa iyo sa buhay mo. Kaya sa akin po, pinagpala naman ako. Wala akong sakit, wala akong nararamdaman sa katawan, wala akong maintenance, lahat ng pagkain pwede kong kainin. Favorite ko nga yung lechon eh. Talaga po hindi kayo kagaya ng mga ibang tao na pag nakakita ng lechon parang natitempt man, nagpipigil. And wala po akong, sa pagkain wala po akong limit, lahat kinakain ko. Tsaka yung at my age, hindi ako nagsasalamin, nakakabasa na ako ng Bible. Meaning kahit po sa reading, kayo po ay hindi nangangailangan ng salamin. Wow, nako. Yan ang gusto kong makuha ng sikreto. Wala ko bang sikreto dyan? Ano yung pwedeng inumin? Ano yung pwedeng kainin? Araw-araw nagbabasa ako ng dyaryo. Kasi active ako sa political life. Lalo na sa panahon natin yan. Maraming kaguluhan nangyayari. Away-away mga ban. Iniisip ko nga na talagang panahon na para ang mga religious leader makialam na rin sa mga bagay na may kinalaman sa activities ng bansa, mga namumuno natin. Sinong magpapaalala sa mga namumuno natin? Akala nila sila na makapangyarihan. Hindi nila alam, mas makapangyarihan sa kanila ang mga men of God, mas makapangyarihan sa kanila ang mga religious leaders. Kasi ang pinaka boss natin, ang Panginoon mismo. Sila ang boss na, sila ang boss. Yun nga po Actually, ako, if I may comment, not for anything, Bishop, kasi sabi nga natin, itong ating programa, dapat magpasaya sa lahat. Pero, syempre, importante rin po yung governance, yung mga tao na kaya kayong nailuklok ng taong bayan dyan. Di ba po, may mga elected officials, and I would say because I'm an electorate as well, na minsan ho na-disappoint ako na yung naiboto ko, nagkakaroon ako ng expectations. Tapos pag nakikita ko na, ako, lalo na ho sa lugar ng may mga supposed to be, ang inaasikaso nila is legislation, pero parang gusto pala nilang maging reporter o interviewer or investigator. Parang, bakit ganun? Ang sa akin po, sasabihin nila, yung ginagawa nila lahat in aid of legislation, pero sana po, the way lang they will deliver the questions. Yes. Diba? Kagaya natin, nag-uusap tayo. Pwede tayong magtanong na hindi naman tayo dapat, I don't know, is it their position that gives them the power na magsalita na parang medyo, diba? Pwede naman po kasing ang tao na gusto nating mas makilala. Kay gaya nyo, alam mo nyo, kung titingnan ko kayo, pagdududahan ko kayong taga-ibang bansa kayo. Pero, di ba po? Pero, pwedeng maitanong ko sa inyo ng magalang, saan ba kayo pinanganak? Pinanganak po ako sa Manila. Manila. Ang aking mother ay sa Pampanga. Pampanga. Ang aking father sa Iloilo, Ilonggo. Wow. Pero dito na ako lumaki sa Manila. Pero, can you speak Ilonggo? Jutay. Okay. Pero Kapampangan, Fluent ako sa fluent sa Pampangan. Okay. So, yun ho ang ibig ko sabihin, di ba? It can be delivered as parang ganyan, kaibigan kayo, getting to know you. Sabi nga natin, di ba kanina, Bishop, siguro itong program na to, gamitin natin in getting to know each other para, o yun nga ang kaibahan, on air tayong nagkakakilala. Pero talagang it's my first time to have met you and I'm very, very lucky. Ako rin po, first time kong na-met kayo. Opo. So, yun. Kaya pala kanina medyo binigyan na ako ni Loloy ng background na ang makikita ko ay parang si Mayor Lim. so ilang years ho ang gap ninyo ni Mayor Lim? 10 years. 10 years? Kung
Kung ako po ay 84 ngayon, kung siya nabubuhay pa, 94 siya. Naku, 6 na taon na lang, centenarian na sana siya. Sumalangit siya noong 2020. 2020. Ano ho ba ang cause of death? Sabi nila COVID din, pero I don't believe that kasi si Merlin, matagal ko siyang nakasama, malakas pa siya sa kalabaw. Naku, Napakalakas niya. Very strong siya. nadamay sa COVID. Nadamay sa COVID. Hindi, kasi naman nung panahon ng COVID, inubo ka lamang COVID na eh. Yes, totoo yan. Totoo Basta yan. nagkasakit ka, lalo na pagka namatay ka sa pangkanang sakit, Oo. titirahin ka doon, COVID ka. COVID pa rin. Kasi merong kita. Ayun. Meron kumikita yung mga hospital, mga doktor. Talagang minsan na negosyo. Actually, kanina nabanggit natin yan. May mga bagay-bagay minsan dinadaan sa kung ano-ano, pero negosyo lang talaga ang bottom line. Ako ho, may mga organizations akong syempre inilalapit sa atin, gusto mag-join tayo, advocacy daw. Pero alam niyo ang inaalam ko kagad, Bishop, pinapakinggan ko yung modus operandi. Pag naramdaman kong ang end goal lang din ito is kumita, di sabi ko, hindi kaya magnegosyo na lang kayo. Di ba? At least mas maganda ho yung malinaw negosyo ang ginagawa nyo. Huwag nyo nang i-sugarcoat ng kung ano-anong organization pa. Pero ang para sa akin, ako ay humahanga sa mga men of God like you. So siguro po, i-share natin, kahit na ako po, hindi ako magaling, not conversant on that, but i-share po natin ano ho ba yung talagang sa isang ordinary tao, layman, ano ho ba ang dapat regular routine ng buhay mo para alam mong ikaw ay attuned with God's plan for you. Kasi po, kung susundin natin ang Bible at dadako tayo sa Old Testament, makikita natin na doon ibinigay ang 10 utos ng Diyos, the 10 commandments of the Lord, na written by the finger of God. Diyos mismo ang sumulat noon. Binigay kay Moses for implementation sa bansang Israel. Kanya lang, walang nakasunod doon. Kasi sa bawat isang utos, sa 10 utos, merong death penalty clause. May parusang kamatayan. Sa unang utos pa lang, hindi mo nasunod, na sabi doon, sa first commandment, sabi doon, nagpakilala ang Diyos sa bansang Israel. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven images, or any likeness of anything that is in heaven above, or any likeness of anything that is in heaven beneath or below. Thou shalt not bow down thyself to them, nor worship them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers from the third and fourth generations of them that hate me, but I show mercy and loving kindness to thousands of them that love me and obey my commandment. Utos ng Diyos, huwag kang magkaka ng ibang Diyos, liban sa Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga bagay na inanyuan, bulto, larawan, para sampayin mo sa patapang ng Diyos, mapanibubuhin Diyos, siloso ang Diyos. Ayaw ng Diyos na bukod sa Kanya, meron ka pang sasampayin iba. Kaya may parusang kumatayan yung death penalty. Tapos, yung second commandment, bawat isang commandment, merong death penalty clause. Walang makasunod talaga. Kaya yun ang dala kung ba't binigay ng Panginoon, Diyos, ang kanyang anak, si Jesus Christ, para sa pamagitan niya ay mabago ang kautusan, maligtas tayo through His death. Kasi the only way for salvation na binigyan ng Diyos, the plan of God for salvation is by the shedding of blood. Without the shedding of blood, there is no remission for sins. Kaya kinakailangan dugo ng isang banal na tao ang isasakripisyo. During the time of Moses, taon-taon, mapatay sila ng hayop para yung dugo iwawisik sa mga tao. Pero nakita ng Diyos na hindi makapagliligtas ang dugo ng hayop. Kaya, ang dugo ng mahal pa ng Kristo, ang kailangan dugo ng isang banal na tao. Kasi hindi pwedeng pangkaraniwang tao lang eh. Dahil all have sinned and come short of the glory of God. And the wages for sin is death. Ngayon, dahil walang matuwid, wala kahit isa, tinakalas na banal na tao. At walang banal na tao kundi ang Diyos lamang. Kaya ang Diyos nagkataon ng tao. Hindi person of Jesus Christ. Para siyang kumarap na sakripisyo. So in other words, because of the shedding of blood of dear Jesus Christ, na na-fulfill na po yung unang... Yes, the only salvation is by believing on the Lord Jesus Christ, on His true nature. Kasi ang Panginoong Kristo meron dalawang kalagayan, God and man. Ang unang kalagayan niya, nature niya, God siya. Kasi in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya siya Diyos na nagkatawang tao siya para matupad yung misyon na binigay sa kanya ng Diyos na mamatay sa krus ng Kalbaryo para through His blood mapatatatas ang mga kasalanan. At dito, pinadali ng Panginoon ng kaligtasan, hindi na sa pamamagitan ng 10 utos, hindi na sa pamamagitan ng mga ritual, mga doktrina, mga church religious, ang 2 utos na binigay niya. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Kapag nasunod mo itong dalawang to, diretso ka na sa langit. Your only passport to salvation. Wow. So nice to hear that. Siguro lahat mo na nakikinig sa atin ngayon, no? Naging maliwanag sa inyong isipan. Kasi, di ba, sabi niyo nga, love thy neighbor. Okay lang ho ba yan even if you're fighting with your neighbor? Pero you love or what? How do we treat that? Kasi, syempre, Bishop, ideally that's good. Pero minsan may mga taong may ginagawa sa ating hindi maganda. How do we continue loving such people? Meron yung utos ng Panginoon. Jesus Christ, sabi niya, love your enemy. Love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Ngayon, sino ang kaaway mo? Ngayon, dito marami nagkakamali ang mga tao. Kasi akala nila, lahat ng tao, anak ng Diyos. Mali po yun. Kasi sa Biblia, meron nakalagay na anak din ng Diablo. Ngayon, siyempre, ang gagawa siya ng kasamaan, pagpatay, panggulpe, pangluloko, anak ng Diablo yun. Hindi minamahal yun. Hindi pinatatawag yun kasi kaway ng Diyos yun eh. Pagkakaway ng Diyos, wala ka nang pakialam doon. Ang mamahalin mo lang yan, sinabing love your enemy, yung mga mahal mo sa buhay, kasi minsan magkakapatid, nag-aaway-away, magulang, anak, labas tayo ng anak sa magulang sa panahon natin. Kasi pumasok na tayo sa perilous times. Sabi ng Biblia, in the last days, perilous times shall come. Men shall be lover of their own self, leader for money. Maraming kasamaan. Pumasok na tayo sa perilous time, panahon mapanganib. Kaya ngayon, huwag ka magtaka kung dati, sa panahon natin ng mga magagalang mga anak, nabamano, namumupo. Ngayon, ang mga anak, sinisigawan ng magulang. Nilalapastangan ng magulang. Hindi dapat sisihin yun kasi pumasok na sa perilous times. Nantaw, magiging masama mga ugali. Kaya dito, sabi ng Biblia, dahil dito, ipangaral ng pag-ibig. Kasi yun ang magiging tandaan ng pagbabalik niya. Paano sabi? Sa Matthew chapter 24 verse 14. Sabi, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. Yung gospel of the kingdom, yan ang gospel of agape love. Na kinakailangan pangaral. Kasi ang antidote for wickedness is love. Kaya kapag sabi, natatakpan ng pag-ibig ang kasamaan. Agape love, yung covered all the multitudes of sin. Agape love covered ang multitudes of sin. Lahat ng kasalanan mo, ikaw cover ng agape love. Kaya kahit na anong kasalanan nagawa mo, basta pinalitan mo ng pag-ibig, tanggap ng Panginoon yon. Maging anak ka ng Diyos kung may pag-ibig ka. Kasi heaven is a place of love. Walang papasok sa langit na may galit sa puso, masama ang loob, galit-galit. Walang papasok lang kasi heaven is a place of love. Ngayon, yung hell is a place of anger, of hatred. Kaya magkaiba talaga yan. Kaya kung meron kang love, tapos na usapan, langit ka na. Ayun, it's so nice to hear, no? All you have to do is put love in your heart. Yes. Pero sabi niyo nga, meron pala talagang hindi naman anak ng Diyos at anak lang ng Diablo. So, but this is perilous time. I can relate with what you just said, Bishop, eh. Kasi kagaya nung araw tayo na-expect ang mga bata pag dumating ang magulang, nagbebeso-beso, nagmamano sa mga lolo at lola. Ngayon nga, dumaan at lumabas yung kanilang mga lolo, lola. But it doesn't mean they don't love. Except that kaya lang, andun yung love, kaya lang siguro hindi na sila... Pumasok na sa perilous times. Yan na yung perilous time yun, na sinasabi mo. Dapat nang patawarin yun. At sinabing love your enemy, yung mga kaibigan mo, kapatid mo, kapamilya mo, nag-away-away kayo, pero hindi mo kaaway yun. Mahalin mo sila. Mahalin pa rin. At ang pag-ibig mo, ang magpapababa ng kalang kalooban. Inaaway ko to, yung palang, bait-bait pala nito. Pag-ibig. Ayun, pag-ibig. So, ayan. Applicable ho kaya yan sa magulong mundo ngayon ng politika at saka mga negosyo ng mga negosyanteng hindi na maipaliwanag kasi, di ba, may mga negosyo ngayon na ako po, syempre hindi naman tayo nagkakalayo ng edad,
may mga negosyo kung hindi ko na naiintindihan. Bishop, ako'y kinakabahan na nakikita ko parang nasa cellphone lang na nagkakapera daw sila. Natatakot ho ako sa ganon. Ano ho bang pwedeng nating i-advise sa lahat ng ating mga... Actually, lahat ng mga halos business ngayon, online na. Ayun. Na order ka lang, darating na sa bahay mo. Okay naman yun kasi hindi ka na mapapagod, i-deliver lang kasi. Tsaka, wala namang scam siguro doon. Ang scam lamang doon kung wala talagang produkto, tapos umorder ka. Pero ang pinakamasamang nangyayari sa government natin, kasi, in my opinion, sa lahat naman naging presidente natin sa buong Pilipinas, pinakamagaling na itong si President BBM, Ferdinand Bongbong Marcos, kasi nakikita ko ang kanyang trabaho, may pagmamahal siya sa bayan. Kanya lang ginuguro siya ng dating presidente. Nabudol po ako dyan. Budol? Nabudol ako. Paano nabudol kayo? Kasi hindi lang ako nabudol, Sige po. buong Pilipinas nabudol. Saan ho ang budol na ganap? Paano ho yung budol na yon? Nung kumandidato si Duterte, akala ko siya nang sagot sa problema ng Pilipinas. Dahil magja-justice siya, ilalagay niya yung bandila Ayan, sa yes. sa West Philippines siya. Yung pala siyang may gustong ibenta ng Pilipinas sa Doon. China. Siya pa nag-offer kay Jinping na gusto niya Pilipinas maging probinsya na lang kami ninyo. Sabi po. Siyempre, mga palakpakan na China magiging probinsya tayo. Hindi siya nagtagumpay doon, di papayag. Yun na lang Mindanao at yun na lang alisin na sa Pilipinas. Ibigay na sa China yung Mindanao. Kanila. Kaya puro kalokang pinagagawa to si Digong. At sabi niyo, Nabudol ako ni Bidong. sabi niyo nabudol kayo dahil sana you Kasi binoto ko siya. Ayun. At sa first time ng kanyang hindi ko siya kilala, nagsusulat ako sa viewliner, lahat ng magandang cell type, hindi kasi niya, President Duterte, the best president, the Philippines ever had. Ang gaganda naman sinulat ko, President. Pinulit ko lahat ngayon yun. Yung mga fans ko, tungkol sa pinulit ko, sabi, salbahan ulit. Pati yung nanayimik na presidente, hindi naman siya kinikibo, bira siya ng bira. Yung ngayon, I mean, at this present administration, nagpaparamdam pa rin siya. Hindi, sabi niya, Hindi ho kaya part yun ng gentleman's agreement? yung kanyang banat kay PBBM, puro personal na Sabi, minumura pa niya Sabi niya, nagkaroon tayo ng adik na presidente. Wala naman siyang katibayan. Pero alam niyo po, yung pagbabanggit ng addict, actually, campaign period pa lang, marami ng ganyan At hindi lang si Duterte, pero just the same, ang mga tao po ay, well, hinalal pa rin nila at naging pangulo nga natin, hindi ba? Nabudol na po, nabudol. Anyway, speaking of that, alam niyo po na banggit niyo yan, ako naging bahagi ho ako ng budol na yan kasi alam niyo bang wala siya doon nung last day, hanggang last day ng filing of candidacy. At yung kanyang papel ay kung hindi ako nagkakamali, the late Martin Vino ang nag-file nun. Yes. Tapos, meron po siyang isang tao din po ni Duterte na dahil wala nga ho, hindi ko nga alam, sabi ko, huwag niyo nang pilitin. Mahirap yung tao gagawin yung Pangulo na napilitan lang. Mamaya pag hindi maganda ginawa sa bayan yan, sabihin niya, pinilit niyo ako Pero ang totoo ho, nahiraman nila ako, akin ho yung documentary stamp. Dahil walang pang documentary stamp sila, malayo o tatakbo pa sila sa BIR yata or something para. So ako, ayun, nandun ako, marami akong extra documentary stamp noon na ipahiram ko. So, wag ho akong sisihin nyo. Dahil just like you, ako rin, I wanted change. Yes. Lahat ho naman kasi tayo parang ang nagiging campaign line ng bagong papasok di ba? Magaganda. Tsaka change. We need change. Anyway, ang totoong change po, yan sa inyo lang siguro. Siguro kung magpo-programa tayo dito regularly, we can inculcate those changes. Yes. We don't have to be president of the Philippines or whatever. Sabi ko nga sa inyo, pumapasok ko sa politika pero napapalo naman. So, kahit nahuho hindi ako pumasok sa politika with our program like this, let's reach out to all our friends, not only Filipinos, kasi worldwide ho tayo no? Pero whatever we can do to share, maganda na syempre kapwa Pilipino. You may be watching from US, from Canada, from wherever. So sabihin mo lang, Lois, sa inyo, mo lang ako. But anyway, ayan, kasi po,
tayo, sabi natin, this is like a test broadcast. Yes. At saka parang tayo rin, let's see paano ho yung ating bonding na magaganap dito sa programa. So, bigay ho tayo ng magandang message for today para sa lahat ng ating viewers po. Ano ho yung maganda? Kung ngayon ay May, ano bang date na ngayon? Malapit na magkatapos. 26 yata. Oh, yeah. So, ilang araw na lang tayo papasok na sa June. May 27. May 27. Okay. So, ano po ang medyo maibigay nating magandang inspiring ano sa kanila? Para, at saka yun na, sabihin natin, kung sakali at tayo mag-decide na magpatuloy na magprograma dito. Yun nga pong iniisip ko na total na umpisa na natin to. Dapat natin tapusin. Sige po. Kaya mag-usap po tayo kung silang anong days, anong 3 times a week tayo dito para po hindi naman mabitin yung ating mga listener. Opo, total, napakalapit nilang naman dito, di ba? Ako rin naman, hindi naman kalayuan. Kaya po, Oo. yan ang nyo kung meron kayo naisip na paraan. Para kasi ang ating purpose dito sa ating gagawing programa ito, ma-uplift ang mga tao kasi ang nakikita natin ng tao ay puro hopelessness. Bigyan naman natin sila ng pag-asa na at the end of the road, merong liwanag na makikita tayo. And the only light that you shall have is the Lord Jesus Christ. Kaya kung ang buong Pilipinas magkakaroon ng pag-ibig sa kanilang puso, in obedience to the word of the Lord Jesus Christ, magmahalan tayo, sabi niya bago siya umalis, a new commandment I give unto you, that ye love one another, for if you have love one to another, everybody will know that you are my disciples. Kaya ang gusto talaga ng Panginoon, mag-ibigan tayo, magkakababayan tayo, at talagang isa tayo ng lahi, isa tayo ng dugo. Kaya kinakailangan magmahalan ng mga Pilipino. Ngayon, yung mga government officials na naliligaw, sa pamagitan natin, pwede nating maituwid sila na mali ang kanilang ginagawa. Na kailangan manguna ang pag-ibig sa bayan kaysa sa China. Ay, kaysa sa ibang bansa. Pero kayo ho, medyo pwede kayong pagkamalan na kayo'y may bahid Chinese. O, dahil nga po, mukhang Chinese talaga ako. Akala Oo ko nga Chinese po ako. So maganda rin ho yung tandem natin dahil alam ko ako'y Pinay na Pinay. Mukha pa nga daw akong igorota, sabi ng mga high school classmates ko eh. Pero kayo po ay, yun doon natin ipakita ang oneness. Yes, diba? yes. No, so we will start doing that, ladies and gentlemen. Pero kasi may producer ho kami, siguro maganda marinig din natin ang opinion ng ating makakasama dito to help us and guide us through the upcoming programs that we will have. Ito lang number one slogan ng ating Pangulo, unity. Magkaisa ang buong bansa. Kaya nga kahit na anong atake ang pinupukul sa kanya, hindi siya kumitibo kasi ayaw niya magkawatak-watak ang bansang Pilipinas. Gusto niya magkaisa talaga. Pero yung para magkaisa talaga, alisin yung masama, itira yung mabubuti. Kaya kung nakikinang Pangulong Marcos, sana po, alisin yung mga masama, matira ang mabuti. Opo, at sana padalhan ng discernment ang ating Pangulo para importante ho yung Bishop. Ako, I always ask for guidance and discernment from God kasi yun para na-discern natin yung mga taong ating nakakasama, di ba? Kasi po sabi sa Biblia, merong mga anak ang Diyos, merong mga anak ang Diablo. Hindi pwede magkasama yan. Kaya kung namumuno sa ating bansa ay anak ng Diyos, alisin yung mga anak ng Diablo. Yun. So, sana makarating kay Pangulo yung ating sinabi. So, anyway, I think we have how many minutes more to go. Pero ang amin pong programa sa ngayon, ito ho yung parang lumalabas na maiden broadcast. But we'll keep you updated kung ano ho mapagkakasunduan namin ni Bishop at ng studio ng ating, we'll have to make arrangements. The producer. Yeah, with the producer of this program. If you're watching right now, Mr. Producer. He's watching right now. He's watching. Okay, sige. Hindi ko muna i-divulge yung sino, but siguro po if you will care to comment on what you will see from us today, and we're willing to just abide by whatever you would suggest. Pero alam ko ho, man of God din siya eh. Yes, yes. Kaya I'm sure we will all agree
I may not be a man of God, but I'm a woman of God. Yun naman yun, woman. So, and meron ho siyang ipa-plug kasi napakaganda nito. Very timely for our country right now about, the kind of woman you are. Parang ganon. Yes. So, maybe, unti-unti lang ho ang aming pag-a-announce. But, for now, kayo, baka meron kayong mga gustong batiin before we end this Bigyan din natin program. ang pasalamat ng ating Chief Technician, Yes. si Sari, no? Sari, how are you, Sari? For the longest time, hindi Sari ang tawag ko sa kanya. Ngayon lang. Yes, because we're both from Bohol. Yes, yes. So yun, kaya medyo mas madali sa Bisaya yung loloy, mga ganyan, nonoy, mga ganyan po eh. But anyway, thank you so much, Sari. At syempre po, meron pa tayong another man of God dito. Si Pastor Abner Salamo. Oo, Abner Pastor Salamo. Abner. Yes, yes. So, in this program, Yes. from GRV TV Broadcasting System, ito po ang inyong lingkod sa Tita Sure Manuel at syempre, This a promise I said. yes, and we'll invite you again for our next program. Thank you. Keep watching! Yes.